ng nasa mga pamahalaan, kundi mga kapangyarihan na ipinagkaloob ng Diyos sa mga sangkap ng katawan na siyang iglesia. At sa iglesia ay may kaloob na pagpupuno, kaya mayroong kaloob na kapangyarihan sa nagpupuno na mas mataas kaysa sa kanyang pinagpupunuan, kaya dapat pagpasakupan ng mga nasa ilalim ng kautusan. Kagaya nga ng diretsong mababasa na ang mga apostol ay hinirang at pinagkalooban ng Panginoong Hesukristo ng kapangyarihan ayon sa Lucas 9:1. At tinipon niya ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at kapamahalaan. Itong mga apostol na inilagay sa iglesia ay binigyan ng kapangyarihan at ang kanilang kapangyarihan ay galing sa Diyos sapagkat maliwanag ang sabi, walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos doon sa loob ng iglesia. At ang mga kapangyarihang yaon hinirang ng Diyos. Kaya hindi mga gobyerno ng tao ang tinutukoy ni San Pablo na mga kapangyarihang bigay ng Diyos. At ang isa pang napakagandang halimbawa na ipinakita ni Kuya Daniel, kung ipapakahulugan na kapangyarihang nasa gobyerno ng tao ang tinutukoy ni San Pablo, bakit mayroong nagkukudita at inaagaw ang kapangyarihan doon sa nakaluklok na gobyerno? Yung bang nagkudita na ng agaw ay hinirang ng Diyos at yung nakaluklok na gobyerno na pinaalis ay hinirang din ng Diyos? Pareho bang galing sa Diyos ang kanilang kapangyarihan at pareho ba silang hinirang ng Diyos? Maliwanag pong hindi sa kapangyarihan ng nasa gobyerno ang tamang aplikasyon ng sinabing ito ni San Pablo, kundi sa iglesia ito. Kaya nga ang mga apostol ay binigyan ng kapangyarihan at ang sabi ni San Pablo, kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang. Bakit po sinabing ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang? Ang sabi po sa 10:16 ng Lucas, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, at ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil, at ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo. Pagka hindi mo pinakinggan yung binigyan ng kapangyarihan, hindi mo pinapakinggan at hindi mo kinikilala yung nagbigay ng kapangyarihan. Hindi ka nagpapasakop doon sa kapangyarihan nila at hindi ka nagpapasakop doon sa nagbigay ng kapangyarihan sa kanila. Kaya dapat tayo ay magpasakop sapagkat yung may daladala ng kapangyarihan na iyon ay ministro ng Diyos sa ikagagaling mo. Kaya nga ang sabi, matakot ka kung ginagawa mo yung masama. Masama kasi yung hindi ka nagpapasakop. Dapat matakot ka. Bakit? Hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak. Ano ba ang tabak na daladala ng ministro ng Diyos? Yun ang salita ng Diyos ayon sa 6:17 ng Efeso. Hindi po yun literal na tabak na gaya ng ginamit ni San Pedro na ipinangtagpas ng tainga ng sundalo noon. Dahil sinabi rin ni San Pablo na ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan. Bakit may nilalaban ng kapangyarihan si San Pablo? Ang kasunod na sinabi niya, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan. Mayroon palang namamahala ng kadiliman. Kung lahat ng pamamahala ay galing sa Diyos, bakit naman mayroong namamahala ng kadiliman? Kaya yung tinutukoy ni San Pablo na pamamahala, yung kapangyarihan, yung pamumuno na galing sa Diyos, iyon ay sa loob ng iglesia. At yun ay hinirang ng Diyos at hindi walang kabuluhan ang pagdadala noon ng tabak. Bakit po? Sapagkat siya'y ministro ng Diyos. Pag sinabing hindi walang kabuluhan, may kabuluhan. Hindi yun walang bisa, kundi may bisa iyon. And it will apply. Ngayon, kung sinabi ni San Pablo, huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Bakit? Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Iyon ang sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ay mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Yung salita ng Diyos na ipinakikilala na tabak, na dala ng ministro ng Diyos,
Iyon ay pinakikilala din na parang apoy ayon sa sulat ni Jeremias. Hindi baga ang aking salita ay parang apoy? Sabi ng Panginoon, kung ikaw ay hindi gumaganti na yung kaaway mo nung nagutom, pinakain mo. Nung nauuhaw ay pinainom mo. Ikaw ngayon yung sumusunod. Ang sabi ni San Pablo, mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Bakit mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo? Kasi yung apoy na salita ng Diyos, dala-dala iyo ng ministro ng Diyos na nagsasabi sa iyo na huwag kang gumanti. Kung nagpapasakop ka doon sa nagsabi sa iyo na may mataas na kapangyarihan na huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig, hindi ka gumanti. Ikaw yung sumusunod sa utos. Kung sino sa inyong dalawa ang may kasalanan, bakit kayo nagkaaway at hindi sumusunod sa utos? Yon ang malalapatan ng baga ng apoy, ng init ng salita ng Diyos na daladala ng ministro ng Diyos sa ikagagaling mo. Ia-apply niya iyon. Sabi kasi ng Diyos, akin ang paghihiganti. Para maiwan sa Diyos yung paghihiganti o paglalapat ng karampatan at hindi kayo na magkaaway. Kasi kung ikaw yung gumawa ng masama, matakot ka. Pero kung ginagawa mo naman ay mabuti, dahil yung nakaaway mo ay pinakain mo nung nagutom at pinainom mo nung nauhaw. Kung halimbawa, yung nakaaway mo ay hindi gumagawa ng mabuti at siya yung gumagawa ng masama, huwag kang mag-alala. Dahil ang sabi ng Panginoon, ako ang gaganti. A-apply ngayon yung salita ng Diyos. Sino ang mag-a-apply? Yung may dala ng salita ng Diyos, yung ministro ng Diyos, para yung ganti ng Diyos makarating. Kaya nga ang sabi, sapagkat siya'y ministro ng Diyos sa ikagagaling mo. Nandyan yung ministro ng Diyos sa ikagagaling mo. Kung ikaw yung nasa tama at hindi ka gumawa ng masama, kaya rest assured na you will get the justice mula sa ministro ng Diyos na may kapangyarihan na mula sa Diyos, na may daladala ng tabak na salita ng Diyos. Kaya nga ang sabi, sapagkat siya'y ministro ng Diyos sa ikagagaling mo, datapwat kung ginagawa mo ang masama ay matakot ka, sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak. Hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng salita ng Diyos. Kaya kung ginagawa mo ang masama, matakot ka dahil a-apply sa iyo yung salita ng Diyos. Mararamdaman mo ang init ng salita ng Diyos, yung baga ng apoy. Bakit? Sapagkat siya'y ministro ng Diyos, tagapaghiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. Tagapaghiganti pala siya. Kaya kung ikaw yung gumagawa ng masama, matakot ka kasi yung ministro ng Diyos, dala niya yung salita ng Diyos. May init yon at hindi lang walang kabuluhan yon. Mapapagalitan ka. Ang sabi ng Diyos, ako ang gaganti. Paano siya gaganti? Binigyan niya ng kapangyarihan yung ministro ng Diyos. Mayroong tabak na daladala yon, na yon ang salita ng Diyos. Kaya ministro siya ng Diyos, tagapaghiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, ia-apply niya yon. Kaya kung ikaw ang gumagawa ng masama, tatamaan ka. Kaya matakot ka. Kung halimbawa naman, gumagawa ka naman ng mabuti, huwag kang mangamba. Dahil yung salita ng Diyos, pagka mabuti ang ginagawa mo, ang kakamtan mo ay kapurihan. Gawin mo wika ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Kanino? Doon sa ministro ng Diyos na may dala ng tabak. Kasi ang sabi sa 6:8 ng Efeso, ano bang mabuting bagay na gawin ng bawat isa, ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon. Paano niya tatanggapin yon sa Panginoon? Ang Diyos ang gaganti. Kaya ang dapat nating gawin ay yung mabuti, yung tayo ay magpasakop. At kung nagpapasakop ka, hindi ka gaganti. Kung pareho kayo ngayon na sumusunod, pareho kayong nagpapasakop, na nagutom ang kaaway ay pinakain, na uhaw ay pinainom, magkakasundo kayo. Dahil ang sabi, magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Live at peace with all people. Hindi kayo yung makikitang magkapatid ay nag-aaway sa harapan ng hindi nagsisisampalataya. Kaya nga ang sabi ni San Pablo doon sa mga taga-Korinto, nagkakaroon ng mga usapin. Sinasabi ko ito upang mga hiya kayo. Mainit yon. Kaya nga,
Kung ang ginagawa mo ay masama at hindi ka nagpapasakop, matakot ka dahil hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak sapagkat siya'y ministro ng Diyos sa ikagagaling mo. Hindi walang kabuluhan ang kanyang pagiging ministro ng Diyos. Kaya nga noong may hinatulan si San Pablo, ang sabi niya, "Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nang nangagkakatipon kayo at ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus." Taglay ni San Pablo ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Mataas na kapangyarihan yun. Kaya pagka siya ang nagsabi, pakinggan mo. Dahil pagka hindi ka nakinig doon sa may mataas na kapangyarihan, ang Panginoong Hesus ang hindi mo pinakikinggan. Kaya nga ang sabi ni San Pablo, ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang, at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Kaya kayo'y pasakop, hindi lamang dahil sa kagalitan, kundi naman dahil sa budhi. Dapat sa budhi natin, nandoon yung diwa ng pagpapasakop natin sa kapangyarihang galing sa Diyos. Ang sabi ni Kuya, bakit inire-reiterate ni San Pablo iyang pagpapasakop sa mga matataas na kapangyarihan na hinirang ng Diyos, na nakaugnay sa pag-ibig na walang pagpapaimbabaw? Sabi ni Kuya, may mahalagang bagay na nakapaloob doon. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan, magpakailanman.